Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na ang panghuling battle na re-reviewin natin sa 1up6 tournament so far. So inuna natin yung eliminations kasi hindi pa uploaded yung apat na quarters, no? Yung Dots versus Vicente, gaganapin pa lang ata yun ngayong week. Pati yung Gem versus Kilua. Ang uploaded lang sa pagkakaalam ko, yung Ets versus Da Vinci, tsaka yung Cerces, yung battle ni Cerces against sino ba yun? Jesu. Yan. Sila pa lang alam ko eh. Kaya skip muna tayo sa quarters kasi alam niyo naman kapag nagre-review ako ng tournament, kailangan sunod-sunod 'yon. So, ngayon hindi ko muna siya papakailamanan, 'di ba? After neto, balik tayo ng flip top hanggang matapos natin yung April. Tapos kasi marami ng mga bagong upload ng flip top na hindi pa natin napapanood. Yung Ahon, alam ko tapos na eh. Tapos yung Ahon Day 2 tapos na, ngayon Ahon Day 3 naman, 'di ba? Sana sana mapagkasya natin sa April para pagdating ng May mga request videos tayo ulit. Okay? So ganoon yung magiging takbo. Tapos Pedestal 4. Pedestal 4 hindi ko pa nakikita yung pinaka bracket. Although may mga uploaded na, kaya hindi muna natin re-reviewin 'yon. Mabilis lang 'yon. Mabilis lang sa atin yun. 8 battles, diba, sa first round. So, almost, diba, week. Kayang-kaya natin yun. Basic lang sa atin yun. Okay, pero ayun, proceed tayo. Ito na yung pinakahuling battle. So, Da Vinci versus Tonzi. Okay. Actually, hindi na ako magbibigay ng insights, no? Pero si Tonzi, first time ko siya mapapanood. First time ko siyang marireview. Si Da Vinci naman, nakasubaybay ako kay Da Vinci. Bumattle sa Motus. Alam ni paring DV yan. Okay, so nakasubaybay ako sa kanya at naabutan ko rin yung time na undefeated siya sa Motus. Grabe yung Da Vinci nun, 'di ba? Medyo lang talaga nagka-problema, kaya medyo na out of focus si Da Vinci, pero hoping na ma-redeem niya yung sarili niya. Okay? So shout out DV. Okay, so yun. Proceed tayo. Da Vinci vs Tonzi, huling battle na re-reviewin natin sa 1up6 eliminations. Okay, so game. Unang battle para kay Da Vinci FRBL 1up6. Let's go! Gago, ano yun? Ba't may notebook? May notebook si Tonzi. May notebook o gagi. Da Vinci FRBL 1up6. Sira ulo. Let's go! 1 month ago, sinadya kong umatras sa laban namin. Kasi may ideyang nabuo. Sagot ni Odeng, hindi pwede. Kasi nagsusulat na to, di ba? So it means, palabas lamang yung notebook at kunwaring pahabol mo na sulat. Okay. Napanood ko na yung nakakatakot niyang palabas kaya hindi na ako nagulat. Gets? Yes. Gets nila. Siya si Ton, Jeric. Freestyle yon. Feeling ko freestyle yon. Kasi, di ba? Hindi naman pwedeng alam ni DV or ni Da Vinci na na may notebook eh. Alam niya yun, tas nagkaroon siya ng sulat doon. So hindi. So para sa akin freestyle yon at sobrang smooth nun. Sobrang linis nun, Da Vinci. Gets nila. Siya si Ton, Jeric, Zamora.
So, anong pakiramdam na kaapelyido mo si C? Informal? Lakas mangupal yan sa battle, tas kalahi niya? Abnormal! Di ba mahilig kang magsugal? Merong suggestion na buo? Total kalahi mo si C, patatukan ng scatter sa noo. Siya yung king, ikaw yung veteran. May kamag-anak ang mongoloid. Swerte yan. O bakit napipikon? Parang susugod na si brother. Trademark ng pamilya nyo, notebook sa battle, gago! Pero yung gimmick mong kunwari pang delay ka kung sumulat, masisipat nyo ng kusa at sisirit mga sugat. Tangina, parang hindi freestyle yun ah. Tangan, nalito ako dun kay Da Vinci ah. Di ko tuloy alam kung freestyle yung umpisa niya o hindi. Kasi mayroong nasa gitna about dun sa lahi nyo. May dalang notebook daw. Diba? So, puta, ang gulo. Para sa akin, ang gulo nun kung freestyle ba yun o hindi. Pero props dun. Tangin, ang galing nun. Ika kung sumulat, masisipat nyo ng kusa at sisirit mga sugat. Pagkapihit, totoo na nga ang pilit na lulutang ang naniniwalay pawang makikitid mga utak. Ginagawa mo yan para ma-impress kami? Pues hindi nakakagulat. Halikan at mag-usap. Ganyang galawan ay mababaw at hindi nakakasugat. Ginagawa mo yan para mapa-impress mga kausap? O dahil parang freestyle din naman, taglay mong mga sulat. Alin sa dalawa? Linis ng performance ni Da Vinci ngayon. Pabaya ba talaga o yan lang kaya mong gawin? Mas matagal ka na sa akin dito. Kahit di ka umaray, ginagawa mo pa do dahil trip mo lang? O baka di mo lang kayang sumabay? Alin ba doon? Tawagin mo akong di makapag-flip top hanggang yung litid mapaos. Kasubabangga ka lang din sa pader, Tonsi. Hindi ka rin makatagos. Tawagin mo akong binaha. Pues hindi nakakagulat. Asarin mo akong nagtutulak ng motor. At least ako may tinutulak. O, ikaw na malakas man trip. Manggago. Sige, ilabas yung galing. Kaso pagtapos mo dito, pag uwi mo, nakikiangkas ka pa din. Sige, pagtripan mo ko. Kupalin, tawanan ng dahan-dahan. Di na ako natatakot sa mga yan. Wala na akong iniingatang pangalan. Pero ikaw, anong bago? Anong may haambag mo sa larangan? Expect the unexpected ba? Well, wala naman sa'yong maaasahan. Siya'y minaltrato ko't wasak. Binawian ko ng sungay, pinakitaan pa ng husay. Di lang ulan, kundi bagyo, kaya makikita ang lantang gulay. Ititirik ko sa lupay, ibabaon ko pa ng tunay, na kahit tawagin mo si Bossing, siya ay walang kabuhay-buhay. Sige, magpatawa ka na! Sheesh! Tawanan mo na rin pati sarili mong komedya. Laitin mo ko, Repa. Patunayan mo sa harap ng camera kung gaano lang kababaw yung kanilang mga tenga. Bitch. Okay. Real talk. Lakas nun. Diba? So, sa mga nagtataka, paano naging malakas wala namang crowd reaction? Puta. Hindi yun ganon. 'Di ba? Ilang beses ko na sinabi to sa review ko, hindi ako nagbe-base sa crowd reaction. So, yan, tangin na, hanapin nyo kung saang vid ko sinabi yon. Pero parang half ng review video natin, lagi kong sinasabi yun na hindi ako nagbe-base sa sa crowd reaction, no? So, para sa akin, sobrang linis ng performance ni Da Vinci dito. Solid yun actually. Ina-absorb ko pa pero may mga gusto na akong sabihin dito. Una, performance ni Da Vinci, at alam naman natin sa mga past battles ni Da Vinci sa Motus na na-review natin is nagkaroon ng problema sa performance, diba? Chokes, stutter, stumbles. So parang parang sa mga nakasubaybay kay Da Vinci sa Motus battles, kung nakita nyo si Da Vinci dito sa bracket, ang magiging mindset na
ganun eh, na tayo na baka mag-choke na naman si Da Vinci, mag-stumbles, mag-stutter, ineffective. Ganun na yung magiging komento eh. 'Di ba? Pero still ako naniniwala ako kay Da Vinci na kaya niyang i-redeem yung sarili niya, 'di ba? So at ayun na nga ang nangyari. Nagulat ako, real talk. Nagulat ako sa performance ni Da Vinci dito. Men, sobrang swabe, no? Sobrang swabe noon at sabi ko nga sa umpisa, 'di ba? Ang linis ng freestyle. Kasi sa para sa akin kung paano ko natanggap yung bara na 'yon, freestyle. Pero nagtaka ako, may ganong may nakasingit sa gitna eh about dun sa notebook. So ako nalito ako kung freestyle ba yung una o hindi. 'Di ba? Pero regardless, balik tayo, dun tayo sa bigger picture. Props kay Da Vinci at uunahin ko na walang crowd reaction. Alam niyo kung bakit? Punto ang approach ni Da Vinci dito. Hindi siya nameplay, hindi siya wordplay, hindi siya mga punchline, hindi eh. Di ba? Hindi mga haymaker, hindi. Kung hihimayin nyo yun, kung papakinggan nyo yun ng mabuti, ang daming punto na binanggit, no? Actually, yung punto talaga yung pinaka naging highlight dito ni Da Vinci. And para sa akin, sobrang classic nun. Kasi sa pagkakaalam ko, kasi sabi ko, nakasubaybay ako sa mga battles neto ni Da Vinci. More on si Da Vinci, more on punchlines, 4-bar set, haymakers, mga nameplay, more on ganun siya eh. Kaya nagulat ako dito, buong round 1 punto ang pinaka naging approach niya. And hindi naging hindi naging dragging yun para sa akin. Mas tumatama yun. I think mas effective si Da Vinci sa ganitong approach. So ayun, overall, hindi ko na ihimay-himayin yung lahat ng mga nagustuhan kong punto, pero overall, ang linis ng performance, ang ganda ng ang ganda ng delivery, ang ganda ng presence, ang ganda ng energy from start to finish. Hindi bumaba yung energy ni Da Vinci dito. Kung paano niya inumpisahan yung round 1 hanggang gitna, hanggang dulo, pataas. Okay, so hindi ko alam kung A-game na to ni Da Vinci, pero putya, ang lakas nito. Okay, so Tonsi, pakinggan natin. Banat para kay Tonsi, let's go! Palakpakan natin, pre, gumaling na. Diba? Lakas nga eh. Real talk, ang lakas ni Da Vinci dito sa round 1 na to. Palakpakan natin, pre, gumaling na. Ano daw pakiramdam na may kamag-anak akong mongoloid? Tangin na dapat ikaw yung tanungin namin nun. Anong pakiramdam maging mongoloid? Magpatato daw ako ng scatter sa noo. Putang inang to. Gusto mo bigyan kitang bonus sa paking kamukha mo. Tapos, kailan ako nagsusulat na ako? Gago to. Naubusan nga ating tabulpin ko. Kalahati lang round 3 ko. Sup, FRBL? Sup, Ryan and Odeng? Ganito dapat to. Tangin mo ang tanga eh. Ang tagal ko kayo hindi nakasama. Miss you all, mga man. Tapos ngayon, nasa gitna. Magyayabang bigla. Kasi on my cocky shit, the grass is greener wherever I am. At alam yun ng mga nakakakilala sa akin. Oy, ano yun? At alam yun ng mga nakakakilala sa... Game tayo? Okay lang? Sige, hintayin muna kita bago ako mag round 1. At alam yun ng mga nakakakilala sa akin. Hindi ako sikat. Wala akong masyadong fan base. Pero kaya ako sumali ng tournament para sa inyo to, mga men. Kahit di na ako Tom Good. Wala na akong gana. Tapos magpaulan daw ng bala. Oh, shoot. Baka pag pinatay ko tong tuta, meron siyang John Wick at ako ay marong move. Oo, tuta kasi kabataan ng aso. Dog youth. Da Vinci wordplay, Dog youth, gago. Gago. Sup, Da Vinci? Ikaw ang pinaka
dugyot sa buong mundo. Gago. Sa tuwing nakikita kita, kumakate ang mata ko. Ramdaman lagkit, maaninagan lang sa video. Masasabihang maasim ang mga taga-motus pag ikaw ang unang napanood ni Sinyo. Kaya kesa bumatel ng bumatel, ayusin mo yung hygiene mo, tol. Kasi sa tuwing nagpapawis ka, parang may nag-change oil ng motor. God. Motor, change oil ng motor. Another Da Vinci wordplay for ya. Kaya, bilib din ako kay Kyla. Kahit yung mukha niya, kulang sa palitada. Gago. Kasi habang yung ibang babae gusto nagigitara, yung trip niya Giyata. ng gigitata. Giyata. Sabi na eh. Putang ina, pang romansa. Pangalan pa lang, pang pornstar na. Tignan nyo, Salvi, Salome, Da Vinci, marumi. Gago. Pero Gago. kahit dugyot yan at ang internal organ merong worms, magaling yan sumulat ng line gamit ang mga nerdong words. Ayaw po kita kakulab. Ang galing mo mag-rhyme. Nakakatakot mag-second verse. Ikaw po ang greatest of all time. Lebron Germs. Gago. Pero seryoso? You wanna challenge? What the fuck, man? Pero seryoso? You wanna challenge TONC? Ako ay limitless na parang Tommy Shelby na naka-NCT. Isang line ko, maraming nararating. Parang LRT. Samantalang ikaw, bobo pa sa delivery, parang JNT. Walang imagery, parang sirang TV. In short, WAC MC. Tingin ko sa'yo may STD. You can't fuck with me. Kaya, ang paglaban sa akin, kamatayan, parang pumasok ng Old Man Street ng Sin City. Di gets, uncultured. 8 years in the 8 years in the game. Tapos, may 10 palagi siya sa laban na wordplay na pilit. Wala kang sariling imahe. Nananatili kang silhouette. Tanginan yan. Laging nagbibida sa mga lagi sa issue na trending shit. Ikaw ang tunay na perpekto batang rap typer ng pisonet. Kasi ako'y demonyo na sa laro. Kailangan na ng amulet. Tangina si Ryan at Odeng sa pag-line up ang kulit. Sinadyang magsulat ng pentagram. Ang lupit. Sabay latag ng sacrificial lamb para lumabas tong Baphomet. Kaya tapos na round ko. Sana magustuhan nyo tong ender ko. Summoning technique! Balakang bato na dugyot! Kamapunta, let's go! Walang banal! Okay. Sabi ko nga, first time kong mapapanood si Tonsi. At yung notebook talaga, hindi ko talaga alam kung ano yun. Siguro sa mga past battles niya, ganon, may dala siya. Di ko alam eh. Ano talaga, di ko alam kung magle-less ba ako doon. Pero ako as a judge, no. Ano 'yon? Online, no, as a online judge. Or sabihin natin kahit sa live, pag may nakita ang ganoon, parang given na 'yun na magle-less ka ng puntos eh. 'Di ba? Okay, pero sige. Ito naman kahit naman hindi tayo mag-less dun sa round ni Tonsi, bibigay ko pa rin kay Davichi to. Una, yung mga positive muna kay Tonsi. Okay? Positive muna. Tain na solid na Tonsi 'yon. In terms of performance. Kasi first time ko siya mapanood at ang linis ng performance niya. Ang naging issue lang or naging concern lang dito is nadidistract siya sa mga may ihi sa likod. Which is dapat hindi. Dapat tuloy-tuloy yung performance mo. Hindi ka mapapa-apekto dun sa naririnig mo dyan. Siyempre, pit style eh. Diba? So, yun. Isa yun sa mga siguro naka-apekto rin sa performance ni Tonsi. Nawawala-wala siya dahil papa-apekto siya sa crowd.
Pangalawa, pangalawang positive negative yun Pangalawang positive is yung delivery. Gusto ko yung delivery ni Tonsi, no? Casual, pero ano yan partner yung sinasabi ko, negative, positive, negative So, kanina, positive, gusto ko yung performance niya. Kaso nga lang, nadidistract siya. Pangalawang positive, yung delivery niya. Yung performance na sinasabi ko, yung gestures, yung kahit ano yun. No? Tapos, delivery, gusto ko yun kasi casual lang. Tapos, hindi malakas yung hindi malakas yung pagdi-deliver, hindi mahina. Sakto lang. And para sa akin, effective si Tonsi doon. Kaso nga lang, syempre meron na namang kaso or meron na namang negative. Ang negative doon is yung mga ginamit niya na reference or angulo kay Da Vinci is narinig ko na yun sa iba. Yung ano yun, marumi, 'di ba? So, yung dugyot, parang narinig ko na yun sa iba 'di ba? So, hindi siya bago sa pandinig ko. Tapos lastly, more on jokes ang naging highlight dito is mga jokes niya na para sa akin hindi ganun ka effective. Pero kung susumahin mo, kung titignan mo yung buong round 1 ni Tonsi, ang style niya is technical, 'di ba? Meron siya dun sinabi, di nuggets, uncultured. Actually ako, to be honest, hindi ko rin nuggets yun. Yung Sin City, ang alam ko lang na Sin City, sa Batman na tayo hindi ko pa nga sure Pero ayun, sana makita nyo yung glimpse or ma-visualize nyo yung sinasabi ko. Okay yung performance ni Tonsi, okay yung delivery, yung boses, 'di ba, yung boses, lakas, hina, okay yon. Pero ang pinaka naging concern is or naging issue dito is yung nadidistract siya sa crowd. Tapos ineffective din yung mga I mean more on jokes yung atake niya dito, na para sa akin yung mga jokes ni Tonsi is magaan, na kung ikukumpara natin sa mga punto na sinabi ni Da Vinci sa round 1, sobrang matatabunan yon. Okay, so ganun lang kasimple yung nakita kong description para sa round na to. Bigyan natin kay Da Vinci yun sa score na 9-7. So, para sa akin, mas mabigat yung mga punto ni Da Vinci dito compare sa pagiging technical ni Tonsi at saka mga jokes niya. Actually, dun lang naman So, Da Vinci yun. 9-7. Da Vinci, let's go! Pandadamay ng jowa, yan lang yung kaya ng utak niyang makitid. Pinatulan daw ako kahit mukha akong dugyot. Ganyan yung tunay na pag-ibig. Ribat pa lang, akin ang binabanatan. Yan yung mga bagay, tol, na hindi mo mararanasan. Pansin yung kanyang style. Tsaka may sulat may notebook Gulo no? Babagalan niya ng konti yung naisip niya na rhyme. Tapos boom! Tatawanan niya ng todo yung sarili niya na line. Hindi ba hustle cup? Sabog na sabog naka-power pop. Pupuntosan ng judges kahit angle swak, basta laughing stock. Ang tanong, kailan pa nagkakapuntos ang pagtawa sa battle rap? Sagutin niyo ako. Paano yon naging creative? Mga napili niya na bara, mga pinilit niyang isama. Nakakatawa ba kanyang jokes? Ipaliwanag niyo na sana. O baka natatawa lang kayo kasi nakakahawa siyang tumawa. Pwede. Sa akin. 'Di ba? So, iba yung atake ni Da Vinci. Punto talaga siya. Hindi siya punchline, hindi siya waymaker. Punto, guys. Napansin ko 'yon. Round 1 pa lang, pinakinggan ko 'yon. At ngayon, 'di ba? May mga punto na naman na sinasabi si Da Vinci dito. At para sa akin, good good approach 'yon. Tatawa lang kayo kasi nakakahawa siyang tumawa. Paliwanag niyo sa akin. Tama pa ba ginagawa nitong diputa? Ipagtanggol nyo yung napili niya na ruta. Kung sa battle nila ni Unico may minamaltrato siya na pusa. Panoorin nyo!
Prince Perez, kay JR Bernal, kay You know? Oh? Hindi ko. Awa. Di ba? Ginagawa mo para magpasikat na baka corny niyan. Dapat low-key lang. Yung pussy, pinapakita niya sa cam na parang OnlyFans. Doon sa Okay. Motos. Okay. Nang babato ng pusa. Dito sa FRBL, binalagbag niya yung pusa. O di ba grabe ka? Kung sa harap nga namin, ginagawa mo na yan eh. Paano pa pag off camera? Talagang naiiba ka. Malimit tanga. Dapat dito aksyonan. Para magsisi aba, isesend ko to sa boss. Gago. Para magtigil ka na! Gago si Nen. Hintayin mo nga yung kaso, lahat nakisaw-saw. Sa corner, nag-bow down. Parang Manny Pacquiao. Siniwalat yung istorya. Akin tong na-knockdown. I show speed na dali ko sa meow. Meow, meow. Oh! Ano akala mo, hindi mabisa? Tang ina. Para ko mahina. Huwag Lakas. kang parang mahintayin mo. Ang hintayin mo yung supina. Si Gago. Aldira, ang akala lang ni Bards, typical, kriminal, siya'y delikado na sa bars, literal. Kaya paano lulusot ka sa akin? Gagi. Talagang matapang tong tanga, malalagot aba. Kaya paano ka pa pupunta sa next round kung nakakulong ka na? Umikot ba sa isang angle? Tiyak nagbunga na lahat. Dun sa pain kumagat, sa'yo lahat sumapak. Ikaw direktor ng Massive. Tiyak guguho ang pangkat sapagkat ikaw naman pinakitaan ng sunod-sunod na cut. Orang banat, Tonzi! Galing nun. Na ano ako doon, na-amaze ako doon sa ginawa ni Da Vinci sa ano na yun. Hindi ko akalain na gago si Nen sa post, gago. Pero naawa ko dun sa pusa Naggumiyaw-miyaw na nga yung pusa eh. Tapos ano pa. Ganda nung reference niya na I show speed. Nakuha ko sa meow-meow. Ang ganda nun, nagustuhan ko yun. Ang ganda nung lakas nitong round 2. 'Di ba? Tapos may mga mix up na to. 'Di ba? Hindi lang more on punto. Hindi lang punto yung mga sinasabi ni hindi lang punto yung laman ng round 2 ni Da Vinci. May ano na rin, may mga references na rin siya dito. I show speed. Meron na ring yung gusto ko yung setup na yung nagland sa I show speed. Nakuha ko sa meow meow. Solid nun para sa akin. Syempre parang almost parang lahat alam yung topic na yun or angle na yun. Kaya para sa akin sobrang solid nun. Props kay Da Vinci, solid. Mas malakas pa yung round 2 niya sa round 1 niya. So, grabe. Nagulat ako doon. So, di ko akala. Ito, real talk. Di ko akalain na magiging ganito kalakas yung Bobby ni Da Vinci dito. Real talk. So, round 2. Let's go! Putang ina, sinend sa post, ang lupit nito. Pagkasend niya nag-post, walang data, gago. O sige nga, pakita mo kung nag-send talaga. At saka ba't ba pinagtatanggol yung pusa? Tangina, kamag-anak mo ba yon? Pasensya na, Lebron. Ganun talaga yon. Dumaan sa harap ni Ton. Lumilipad ang mga pusi sa harap ko, pare. Habang yung pusang binato ko, palagi nang nami-mention, itong si Da Vinci gumagaling na. Nagsisik ng validation. Aww! Ang tagal ka na naming nakakasama, hindi ka pa bilong. Kaya mo ako nilabanan para yung respeto masungkit pabalik na parang silong. Ulul, gago, magreklamo ka na lang kay Digong. Patawa ka lang sa mata namin, parang silong. At least, ayun, mehiya. Ikaw wala. Okay. Da Vinci wordplay for ya. Pero seryoso, iba yung dulot mong kaligayahan sa tuwing matatalo ka tapos magde-decide na quit. Kaso nakaka-bad trip
Ilang buwan lang nakalipas, bigla kang bumabalik. Nag-a-announce ka ng retirement para lang pigilan. Tapos pag walang pumigil, bigla ulit lalaban. Tang-inan to, nananarantado. Nagtitrip ka ba? Nananarantado, nagtitrip ka ba? Puking ina. Babasahin ko nga ano yung ranto ko. Tang-ina, kakasulat ko lang pare. Gago. Shit, ang ina, medyo dihado ako dun ah. Gago, Gago, medyo dihado nga ako dun. Matatalo ako sa ginagawa ko. Uwi na lang ako, pare. Ikaw, di na namin alam sa'yo, pare. Papansin ka talaga. Tangina, nagsasabi ng quit, tapos babattle bigla. Tangina ka, huwag mo yung tangina. Ano ko, pare? Si Raul, may notebook. Nagyayabang! Putang ina mo! Matatalo ako ni Da Vinci, kahiyan to sa karir ko! Nagyayabang! Tapos magpapaawa! Tamang duality si Gago. Tangina, shit! Di tayo nag-inom, pre. Basahin ko na lang, babadibag ka naman eto. Masakit to, pre. Okay lang, matalo na. Sige na. Nagyayabang! Tapos tamang paawa tong si Gago. Peke pagkatao, parang transgender na retokado. Please lang, Gago. Huwag mong paasahin ng mga tao. Kung aayaw ka na talaga, pakisigurado. Aala mo talaga hinahanap-hanap ka eh, no? Tangina mo, Gago. Tinatawanan ko pa naman yung triple scroll. Ako, triple basa. Tangina mo, shit. Alam mo, pre, ito na lang. Totoo na lang ang sasabihin ko. Hindi na magbabasa, men. Totoo na lang, wala nang kahit ano. Alam mo, men, ayaw ka namin. Gago. Wala nang kahit ano pa. Tangina, nung nasiraan ka ng motor, lahat kami natuwa. Ano sinasabi mo kanina? At least ikaw may itutulak pa. Gago, yung motor ko maganda, hindi nasisira. Tapos, pero totoo, pre, dahil nung pinasok kayo ng tubig, at dahil sa trahedya, ako yung nalungkot talaga. Sayang, yung baha, walang ihi ng daga. Walang ihi ng daga. Putang ina, men, gago, nangyari sa akin. Hindi na ako sanay magsulat ng round 3 at round 2 sa venue mismo. Humihina na yata ako, pero body bag ka pa rin, Gago. Tang ina mo. Kaya, shoutout kay M-Site, men. Isa kang tunay na hinahangaan. Yung pagiging mabuti mong tao, hindi matatawaran. Kaso may isang bagay kang ginawa na iyong nakalimutan. Hindi ko yun nagugustuhan. Nung nag-camping kayo neto, bakit di mo iniwan sa kakahuyan? Gago, ayaw namin sa'yo. Ultimong, pitos na nabuo, ayaw sa'yo mangmang. Nung nagdevelop yung kanyang utak, naisip niya agad, malaglag na lang. Tangina, sayang, puta! Anak na, naging pagkain pa ng pusa. Gago. O ikaw na, pre, iyak ka na eh. Alam mo, mananalo ka na parang kaso naiiyak ka. Anong pakiramdam nung ganyan? Ikaw, hindi pa pala ako tapos. Tanong ko sa'yo, Kayla, pagkatapos mo malaglagan, mabubuntis ka pa ba? Okay lang, sumagot ka. O, wala, hindi na rin makasagot. Meron na siyang pikos. Putang ina naman. Gago. Kupal story dito. Tang ina mga sinasabi niya. Sakit ah. Sakit yun. Pagboboto ako, sa kanya ako pipindot. Uy, Banat!
Gago. Natatawa ako kay Tonsi, pero yung yung sinasabi niya kay doon sa asawa ni Da Vinci, puta. Hapdi nun, tol. Okay, nag-choke, blackout, nagbasa. Automatic Da Vinci yun. So, that's 10-6. Round 3. Wala na akong sabihin doon. Nasaktan lang ako sa mga sinasabi ni Tonchi. Sorry. Nasaktan lang ako doon sa mga sinasabi ni Tonsi. Doon sa asawa ni Da Vinci. Gagoy, kinupal eh. Pero ayan, round 3. Ulimbanat, Da Vinci! Ulimbanat! Ulimbanat, Da Vinci, let's go! Walang kwenta. Sobrang basura, iho. May maganda daw siyang motor. Ba't nakikiangkas ka lang papunta dito? Oh. Tapos, nagbabasa. Dapat bag yung gawin. Kahit naman ma-spit mo lahat yan, body bag ka pa rin. Oh. Mula round 1 hanggang round 2, yung mga punches ko direct. Habang kanya pilit, mapurol yung bibig. Talagang nasobrahan sa Dalton, naging Dalton Kinet. Okay. Naging maarte sa pagtira, parang porno lang. Di inasahang magpakita, parang photobomb. Ikaw ay solo dyan sa sobrang bobo man. Sobrang lambot aking na cotton cam. Laging sabit mga pyesa, kaya paano naging piston? Paano tatakbo karera kung sablay lagi yung piston? Walang lumalabas na tea sa yung mga Lipton. O kahit dalhin natin sa coffee, di ka uubra sa Kingston. Nilaro ko kanyang ngalan, di ka na makaka-move on. Kahit sabihing Isaac, walang mapapakitang Newton. Isaac Newton, okay? Dapat masilat to. Pabuhat! Siya'y mabadibag ko. Imbis na ton, dapat tan. Kasi ang bigat mo. Okay. Oo, pabigat, pambihira. Ang hilig pa neto magsugal. Pangalan ng tournament sa liga niya, tayaan ng dangal. Kanyang karera'y naiwanan at lahat itinaya mo. Sobrang sabik na makabawi, tinaya niya pati pato. Anong talo o panalo? Ganyan kahaba sungay mo? Ito gago, tunay ito. Dalawa lang yan. Titigilan mo yung sugal o masisira buhay mo, mamili ka. Tanda mo si Kuya Vinayam? Yung tinaguan ng tanga, na-depress sa'yo yung tao. Tinakbo mo yung pusta niya. Alam niya nga yung totoo. Kaya di nagre-react itong tanga. Kunwaring pahak-hak ka pa, nagdede-ak ka lang pala. O nung finals, Lord Manuel versus Arzon. Nung nagbabanggaan na yung dalawa, biglang umakyat si Tarantado. Sabay-sabi, tuloy niyo yung battle, tangin na niyo, nakapusta ako. Talaga, bro? Isa kang gago. Inalala mo pa yung pusta, magsusuntukan na yung tao. Hindi lang yung buhay niya sinisira, naging ahente pa to. Register kayo sa link ko, maswerte ako. Ha? Ginagawa mo yan para sariling interest. Bitches, maswerte ka pala eh. Ba't di ka mag-business? Ha? Huwag kasing naniniwala sa swerte. Malas yun. O di ba masakit? Taya lang ng taya hanggang yung buhay mapatid. Maapektuhan na rin pati magulang kapatid, pamilyang kalapit. Kailan ka patitigil magsugal? Kapag buhay mo na yung kapalit. Kaya sige sugal, putang ina ka. Bullshit si tanga. Utang mo na nga lang sa Diyos yung buhay mo, dami mo pang utang sa iba. Sige sugal, hanggang makita na lang natin na critical mo, typical mo. Nung nalaman mong buhay ay sugal, niliteral mo. Sige sugal, taya hanggang sa... Sige sugal, taya hanggang ito ay mawasak. Hanggang mamalayan mo na lang, nakapusta ka na sa akin sa finals ng 1-up. Sige sugal, taya hanggang yung buhay magiba. Hanggang makita mo sa ads, wala ka ng tsansang huminga. Sige sugal, taya, sugal, taya hanggang ma-realize mo na kakasugal mo at taya, wala ka nang natitira. Sige sugal, taya
makidnap ka na rin ng puting van. O para mabilis, eto lubed. Alam kong balang araw ay magagamit mo rin yan sa gisugal. Taya! 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 Hanggang sa talo makarami. Alam mo sa sugal, kapag taya ka ng taya, hindi ka makakabawi. Puro pangaral ba? Hindi. Kahit di ko na i-broadcast, yung round ko yung nagturo ng direksyon sa'yo. Ano mo'y nakakompas? O yung shotguns nakatutok sa iyong nguso. Parang veteranong gobas sa ulong nagbabaga nakatutok. 24 oras. Over, isang palpak na bitin. Matagal nang pinupukol sa akin at mula ng 16. Lumubog na sa apoy para pangarap din. Dahil pa na sinasabi mong mahina ako'y let that sink in. Oh, tapos na akong magpinta. Pumasok ka sa aking imperyo. Ang inabot mo impyerno. Umpisa pa lang. Binasahan na kita gamit sarili mong kwaderno. Body bag. Urbana, Tonzi! Okay. Biglang iba ng at approach si dito, si Da Vinci. Bumalik yung dating Da Vinci, no? Ang ganda na ng 1 and 2 niya no? Para sa akin, magkakaroon na ba ng battle si Da Vinci? After niya kay Ets, waiting siya waiting siya sa semis 'di ba? Di pa naman niya alam kung sino yung kalaban, 'di ba? So ayun, para sa akin, mas effective si Da Vinci sa mga mga punto. Okay yung sugal, taya, okay yung okay yung reference na yun, 'di ba? Pero masyadong na-stretch Ang haba, sige ba? Parang nagsimula sa gitna yon hanggang dulo halos, puro ganon. So para sa akin, medyo pababa yung enerhiya, 'di ba? Maganda yung 1 and 2 ni Da Vinci. Props and real talk, gusto ko yung 1 and 2 ni Da Vinci kasi umuulan ng mga punto dun Pagdating sa round 3, ayun na, nagkaroon ng para sa akin, nagkaroon ng konting pagbaba ng energy kasi hindi nga niya na-maintain yung 1 and 2 kasi 1 and 2 pataas. So ako I'm expecting na ma-maintain or madadala ni Da Vinci yung energy or power niya dun sa kung paano niya tinapos yung round 2 papunta sa round 3. Kaso anong nangyari? Nag-iba ng approach, 'di ba? Naka 4 bar set na ulit, punchline na ulit, nawala yung mga punto 'di ba? So I think ang hanap ko or sabihin natin ang effective si Da Vinci sa mga yung katulad ng 1 and 2 na approach niya. Pagdating sa round 3, medyo bumaba para sa akin Yun lang naman. Pero regardless, I think nakuha na naman ni Da Vinci to. 'Di ba? Pero ayun, opinion ko lang naman 'yon. Tonsi tayo. Let's go! Body bag ako sa round 2 lang. Nakuha ko yung round 1. At saka sinasabi mong Quibinyam? Sinasadya ko talaga yon, matagal mabayaran para pag nainip siya, kami ay magkantutan. Ganun talaga yung pre, dapat gagalaw ka dual purpose. Tangina, ito hindi na mabubuntis kahit magmenopause. Okay lang yan, te. Mabait naman ako, hindi lang ngayon. Hinubog ka ng rap typer mo na sensei. Yung cadence, pati delivery at flow, pati na rin wordplay. Tapos, ang pagkatao mo, galing kay MJ. Ang binigay mong sukli, inistapa mo ng 10K. Ayun ang totoong istapa, pre. Ako bayad na kay Quibinam Muntik pa nga kami mag-check-in. Tangina, yung tight test, ang daming ginto sa larangan. Kaso natigil nung sinto ng iyong hinawakan. Kaya wala kang karapatang manumbat sa pagbukas ng pinto kung pakay mo lang sila pag nakawan. Di ba? Tangina yung grand prize. 10K yung grand prize. Meron pang free beat, free clothing, at marami pang surprise. Tangina, solid! Wala ka na masasabi. Sobrang nice. Kaso yung surprise, yung nag-champion, yung nag-organize.
Respeto sa'yo, Titus Champ. Ang galing ng paggamit mo sa pera. Pinang-business niya, kaya ako ay humanga. Kaso, nadismaya. May nagreklamo, nawalan ng kumpiyansa. Tangina, yung huling aircon na nilinis mo, hindi na gumana. Ano yon, ninakawan mo ng preyon? Time. Tandang tayo magigay para sa laban na yun! Yo, Plat! Tong ina, walang apiran ah. Pero ayun, 8-6. 8-6, sige, 8-6 in favor of Da Vinci. Para sa akin, ano yun, round 3 ni Da Vinci yung pinaka-worst. Although, andun yung sugal, taya na wordplay or na reference, okay naman yun eh. Pero, hindi kasi niya na-meet yung expectation ko eh. Kasi malakas yung 1 and 2 niya. And feeling ko, yung round 3 niya, although kahit, ano yun, though malinis yun, feeling ko, hindi pa rin siya enough para pumantay sa round 1 performance ni Da Vinci eh. Diba? Pinukumpara ko naman yun. Diba? 9 sa round 1, 10 sa round 2. Yung round 2, tangin na. Huwag na natin pag-usapan yun. Lakas ni Da Vinci doon. Round 1, sabi natin nagpapainit pa si Da Vinci doon. Pero pagdating sa round 3, instead of ayun yung para sa akin, ayun yung sana yung pinakamalakas. Naging ano pa yun, naging least round pa ni Da Vinci yun. And tinignan ko yung 1 versus 3 niya, mas malakas pa rin yung round 1 niya para sa akin. So ayun, kaya para sa akin, nakapagkamap ako dito na ito yung least round ni Da Vinci. Then kay Tonsi, ang hirap iskoran ni Tonsi kasi nagbabasa siya. 'Di ba? So yung round 3, medyo nagguluhan ako doon kung isi-6 ko ba o 7. Pero I think 6 is enough for him. Diba? Yun lang, wala na ako masyadong sabihin pa. Kita nyo naman sa performance ni Tonsi na all 3 rounds. Hindi. Although di siya nagbasa sa round niya, pero kada round ni Da Vinci nagbabasa siya. So I think hindi ko na kailangan pang explain to. One-sided battle, Da Vinci all 3 rounds. So that's 27 to 766, 12-19. So, yun. All 3 rounds, Da Vinci. 19 points for Tonsi and kay Da Vinci 27. 27 to 19. Tambak. Shoutout muna kay... Ingay tayo! Pero ang boto ng hurado, 5-0! Mag-ingay tayo lahat para kay Da Vinci! Yun, shoutout muna kay Tonsi. Kaya ako naganda ng ganun kasi malaki yung respeto ko sa kanya. Hindi yun ano. Respeto. Shoutout kay Da Vinci, kaya ako naganda ng ganun, wala akong respeto sa kanya. Gago. Totoo. Wala totoo naman eh. Dito lang ako nagsulat eh. Yon, shoutout, Ronald Chan, Kupal. Omar Galang, lahat ng wholesale fam, Liobel Sagigit, Gregorio Bocchio, Kupal na puta. Laura Rifel, Driver Ga, siya na sa lahat. At sa mga pumunta, panoorin ako, fuck you, ayun talaga yun, pre. Yo, Cynical J today. Binoto ko si Da Vinci para sa akin. All 3 rounds na kuha ni Da Vinci. Round 1 yung pinakadikit nilang round. Maganda yung naging intro ni Da Vinci. Di ko alam kung totoo yun. Sa notebook, pagsusulat, palabas lang daw yun kasi nagsusulat na daw si Tonsi. Backout sana siya. Nakonekta niya pa yun kay C sa notebook. Ang galing. Galing nga eh. Medyo pababa hanggang sa ender. Kabaliktaran naman nung kay Tonsi, mahina yung isa. Medyo nag-stumble si Tonsi dahil nadidistract. Hindi ko kinount yun, pero malaking epekto yun sa performance ng round 1 niya. Pero na-end yun na natapos yun na-end yun ng maganda sa summon ng technique. Sobrang ganda nun. Round 2, nagbasa si Tonsi, talo na siya doon. Which is pinakamalakas na round ni Da Vinci. Round 3, nakuha ni Da Vinci, pinutol ni Tonsi yung round niya. So, all 3 rounds, Da Vinci. One-sided. MJC, Schengen Show, my bitch. Yon, round 1, kay Tonsi yun. Body bag. Round, dikit lang din yun. Round 2, kung sana nag-freestyle na lang si Tonsi doon, baka pwedeng sa kanya pa yun. Pero hindi naman natin pwedeng malitin yung sulat ni Da Vinci. Ang ganda nung sa mayaw-mayaw na part na gustuhan ko rin yun. Tapos, ano yun, pinakitaan ng sunod-sunod na cut, solid din yun. Ayos yun. So, round 2 kay Da Vinci. Round 3, matik kay Da Vinci yun. Marami siyang punch doon, pero
yun nga, meron din akong ibang narinig sa kanya na hindi na bago, kumbaga yung Newton, parang ano na yun syempre gas-gas na yun. Pero kahit na ganun, di mapagkakaila, tangin na, nakatakot din si Tonsi kung naganda siya, kaso medyo hindi siya naganda. Round 3, sumuko na si Tonsi, pero props pa rin kay Tonsi, solid. Si Da Vinci naman, nagustuhan ko yung pen game niya. At yun nga, siguro meron din siya mga suicide na na mga part na hindi ko na pinuntusan ng mga bars niya. Pero maganda na may sulit ni Da Vinci. Ano yun, next round, check natin. So yun, 1 Tonsi, 2 and 3 para kay Da Vinci. Boto ko para kay Da Vinci. Congrats, man. Ayun, Da Vinci versus Tonsi. Binigay ko yung boto ko para kay Da Vinci. Yung round 1, binigay ko yung kay Tonsi o kay Malines. Hindi ko, parang mas naging effective sa akin yung round 1 niya siguro dahil yun yung pinakang kabisado niya sa round niya, saka mas parang mas malakas yung mga angle na binigay ni Tonsi doon. Pero yung round 2, matic binigay ko dito kay Da Vinci kasi sobrang creative nung sa pusa-pusa. Sabi ko masyadong stretch yung round na yun sa angle na yun. Pero ang ganda pa rin ng landing ng mga punchline lalo yung sa pag-send dun sa post. Kasi yung post ay syempre ako bilang animal lover, alam ko yun. So para kay Da Vinci yun. Then yung round 3 ayun, automatic na kay Da Vinci na yun dahil mas malinis yung performance niya, mas handa siya. Pero props pa rin kay Tonsi. Si Tonsi kasi matagal ko nakabatch ko yan way back 2013 sa Rap Lines. Props pa rin sa'yo Tonsi, pero invalid kasi yung maglalabas ka ng sa tournament. Yes. Tournament kasi ito tournament tama na tournament. Okay, tournament battle to. So hindi pwede yung gano'n na maglalabas ka ng sulat mo, makikita sa video. Siyempre dapat props pa rin sa kanya, pero respect sana dun sa kalaban niya. Pero Da Vinci ako, round 2 and 3, Malines para kay Da Vinci yun. At shoutout nga pala siyempre sa tropa ko si Andrew Agnas. Let's go. Yo, Batman, Creo, Ampulo. All 3 rounds Da Vinci, kita naman sa linis ng performance and sa sulat. Tangin na nito, pero yun, malinaw naman Da Vinci. Alam niyo naman sa video. Ayun, Semper, binoto ko si Da Vinci. Round 1, ang ganda nung niya, yung doon pa lang parang yung parang pininilik niya ganun. Tas anong ganda din ng mind games yung may sulat. Basta yun. Tapos dumikit naman si Tonsi doon, pero parang nadi-distract siya dun sa mga Oo nga pero yun, syempre tournament to, ganun. Siyempre. Tapos round 2, yun yung pinakamalakas para sa akin ni Da Vinci. Yung nga parang sinabi ni Shaboy, parang akala ko rin stretch, pero nung naglanding yung meow tapos yun yung parang pinakamakalat ni Tonsi. Tapos round 3, parang default na lang. All 3 rounds. Okay. So yun, di ko na-explain pa to or di ko napapabahin pa yung vid natin. I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. At napakinggan na rin naman natin yung mga punto, yung explanation ng mga judges natin. So I think that's it. At gusto kong bigyan ng props si Da Vinci doon. Tayo na solid, tol. Lakas mo dito. So yun lang. Balik tayo ng flip top. Balik tayo sa ahon. Ang dami pang ahon puta. Ahon day 2, ahon day 3, di ba? Sa mga pupunta ng second sight ba yun? Yung sa Sabado, kita-kits. Okay? So, yun lang. Flip top, Sinyo versus Poison 13. So, kita tayo mga kumak. Peace out.